umano sa kanya at sa kanyang anak. Giit naman ng tauhan ng mag-asawa, ang batikang aktres raw ang nag-umpisa ng gulo. Dahil sa di mabilang na aksidente, buong EDSA pabebendisyonan ng MMDA ngayong araw. Mga eksperto sa Singapore nakatuklas ng umano'y mabisang pagontra sa sakit na dengue. Dingdong Dantes nagkwento tungkol sa bago niyang pelikula na usap-usapan dahil sa ganda ng special effects. Huwag pahuli, tutok na sa unang balita. Magandang umaga po mga kapuso, una sa balita, una sa serbisyong totoo. Darito na mga unang balita. Umigit kumulang 200 kilo ng hinihinalang botya ang nasabat ng mga otoridad sa Tondo, Maynila. Kung hindi naharang ng mga taga Manila Veterinary Inspection Board, dadalhin na raw sana sa Divisoria ang hot meat para ibenta. Darito ang report ni Micaela Papa. Di lang pala tambak ng basura ang nagpasangsang sa bangketang ito sa A. Mabini, Caloocan kaninang umaga, kundi pati 20 kilo ng hinihinalang botya. Nainitsa rito ng 2 lalaki matapos mabuntutan ng Manila Veterinary Inspection Board. Nang maharang na ng VIB ang mga suspect sa Hermosa, lungsod ng Manila, tumambad ang halos 200 kilo pa ng hot meat na dadalhin daw sa Divisoria upang ibenta. Yung delivery ng botya, babagsak muna sa Caloocan, tapos saka hihiwa-hiwain, ipaplastic, saka deliver nila sa Manila. Di raw maikakailang double dead na kami ng baboy ang kanilang nasaba. Bukod kasi sa maputla, malapot ang katas at may bakas ng blood clots, wala itong meat inspection certificate. Gayunpaman, iginiit ng mga suspect na di nila alam na botya ang kanilang dala, na ipinadeliver lang daw ng isang kaibigan. Isa sa mga suspect ay minor de edad na sadya naming hindi ipapakita ang muka. Tinext niya lang ako eh. Tinext niya lang ako. Pumunta na lang ako. Ano sabi niya sa'yo? Samahan ko daw siya. Samahan? Bakit? Ano daw gagawin ninyo? Na-deliver na. Magde-deliver ng? Yan. Baboy. Bukod sa paglabag sa Manila City Ordinance 4739, posibleng sampahan ng suspect ng reklamong paglabag sa RA 9296 o Meat Inspection Code of the Philippines na may katumbas na 10,000 hanggang 50,000 pisong multa at pagkakakulong ng di higit sa 2 taon. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Hindi na muna papayagang bumiyahe ang 21 unit ng Don Mariano Transit kasunod na nangyaring aksidente sa EDSA Ortigas flyover noong Miyerkules. Sinampahan na rin ng reklamo ang driver na nagte-text umano habang nagmamaneho. Narito ang report. Nakapunta sa ganyang anggulo yung mga gulong na nakabitin sa gilid ng tulay na animoy kayang ihulog sa isang malakas na ihip ng hangin. Tanging ang bubong na nakakalso sa ilalim ng rilis ng tren ang siyang pumipigil sa tuluyang pagbagsak ng bus na ito. Kuha ito ang Barangay San Antonio Rescue sa Pasig ilang minuto matapos maaksidente ang Don Mariano bus na ito sa EDSA Ortigas flyover. Laking pasalamat na lang daw at naharang pa ng beam ng MRT ang bus, kundi ay nauwi sana ito sa mas malaking trahedya. Ang swerte lang talaga, meron tayong railings doon ng LRT, no? Naharangan siya. Kung hindi, maraming casualty mangyayari. Kaya kami mga responder nag-standby na doon, at least kung malaglag man yung bus, is naka-standby na yung mga ambulansya po sa area natin. Sinuspindi na ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang prangkisa ng 21 units ng Don Mariano Bus Transit na biyaheng Pasitan Novaliches. Sasailalim sa drug test sa mga tsuper at pakukunin ng road safety seminar. Kwento kasi ng 2 sa mga sugatang biktima, nagte-text si umano ang driver na si Florencio Beron habang nagmamaneho. Matapos nga raw aksidente, inuna pa raw hagilapin ng tsuper ang kanyang cellphone kaysa tulungan ang mga sugatang pasahero. Hawak niya yung cellphone at saka isa pa, kung nakatago iyon, bakit tumalsik? Diba? O bakit hinanap niya sa baba? Kung nakatago iyon, hawak niya. Hinanap niya. Yung unang-una, hindi kami sinakluluhan. Unang-unang lumabas siya sa exit ng katabi niyang bintana. Unang-una siya lumabas, pinabayaan kami kasi nga, inuuna niya yung tumalsik na cellphone niya. Tila nagtatalo rin daw ang driver at kanyang konduktor. Pagsakay namin ng Santolan
Krame. Parang meron silang sir, pinagtatalunan ng konduktor niya. Tapos nung bandang Annapolis sir, lumakas na ulan, sinasara lahat ng konduktor yung lahat ng bintana. Pero depensa ng driver, nag-text lang daw siya sa kanyang anak noong paalis pa lang ang bus. Sa Ortigas din naman kung nag-text doon. Nag-text? Sino ba ka-text mo nun? Yung anak ko po kahapon. Bakit? Nagabanga sa pera. Kung mapatunayang nagtitext nga ang driver, maaring bawi ng kanyang lisensya at maparusa ng operator. Bagamat wala pa raw nasisementong batas laban sa texting while driving. May kaso pa rin daw laban sa gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Kasi po, yung pagte-text habang nagda-drive, nawawala po yung focus natin dun sa ating pagmamaneho. Hindi po tayo nakatingin dun sa kalsada na dapat dun tayo nakatingin habang tayo ang nagda-drive. Ano po yun? Reckless imprudence po yun or negligence sa parte niya. Sa ngayon, nasampahan na ng reklamong reckless imprudence resulting in damage to properties with multiple physical injuries ang driver ng bus. Tumutulong naman daw ang pamunuan ng Don Mariano Transit sa pagpapagamot ng mga biktima. Bali, settle na lang sir yung mga nawala sa kanila. Saka yung medical assistance nila, nag-assist na rin naman na bayaran na rin namin kagabi. Bali yung hinihingi nila na yung mga nawalang cellphone sa kanila, ibibigay yung mga gamit na nawala, babayaran na. Para sa unang balita, Ian Cruz reporting. At mamaya sa Talakayan with Igan, bubusisiin natin ang panukalang ipagbawal ang pagte-text o pagtawag sa cellphone habang nagmamaneho. Kaugnay po ng balitang yan, makausap natin si Atty. Jose Dino, External Legal Counsel ng Don Mariano Transit. Good morning po, Atty. Dino. Good morning, Mr. Clavio. Opo. Kamusta ho ba itong inyong driver? Ano ho bang record sa inyong kumpanya? Unang-una, Arnold, nagpapasalamat ako sa tawag ninyo dahil napagbigyan ng kumpanya ng pagkakataon upang magpaliwanag ng kung ano yung katunayan dito sa pangyayari sa aksidente. Napakalungkot, Arnold, na baka hindi alam ng mga mamamayan natin na yung driver na to, napakabago lang po niyan sa kumpanya. Nagsimula lang po siya sa amin ng March 28, 2012. Ngayon taon lang po yan, kabago-bago lang po. Saan siya galing? Driver na rin po yan sa ibang mga transit. Pero ibig sabihin, wala siya ibang record sa LTO o police na naging kaskasero to o pabaya? Wala pong record yan kasi po napakahigpit po ng Don Mariano. Kung pwede ko pong mabanggit, bago po yan nakapasok sa amin, hiningan po namin yan ng NBI, police, barangay clearance. Pumasa po yan sa driver's apprenticeship program namin, trade test, MMDA seminars on road safety, in-house technical and safety seminars. Meron pa rin ho kaming in-house moral value seminars, tsaka yung random drug testing. Kaya po talagang siguro po talagang pure accident yung nangyari. Okay, yung doon muna tayo sa parusa na ibinagsak ng LTFRB. Tama ho ba 21 unit ninyo ang hindi mo na pwedeng bumiyahe ngayon, Atty. Dino? Kinukumpirma po namin yan, Arnold. Actually, nalaman po namin na nagbaba na ang LTFRB ng parusa sa amin na preventive suspension. Yung isang prangkisa po namin na may lamang 21 bus, sinuspinde. Ang ginawa po kagad ng opisina, hindi na po namin inantay na isilbi sa amin yung suspension order. Pinapunta na po namin agad yung tao namin para opisyal na tanggapin yung suspension order para kami po ay agad suspendido. Hindi na po kami nagantay. Okay, hindi nyo ito i-aapila? I-apela po namin dahil nga po napakalungkot. Can you imagine 20 other buses who were not even part of that